ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na lapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayong ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nakakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayong 11 linggo sa karaniwang panahon. At hayaan po ninyo sa umagang ito, simulan po natin ang ating pagninilay sa isang simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang nananalangin sa Diyos? Di ba ho? Lahat naman ho tayo. Marahil, kaya nga ho kayo nandito sa umagang ito sa simbahan ng Quiapo dahil meron kayong bit na panalangin sa Panginoon. At madalas mga kapatid, kapag napag-uusapan ng panalangin, ang pumapasok sa ating kaisipan ay ang ating pag-uusap sa Diyos. When you pray, you talk to God. When you pray, you talk to Jesus. Ganyan po ang pagkaintindi natin sa panalangin. Pero mga kapatid, maraming pagkakataon na kapag tayo ay nananalangin, kinakausap naman talaga natin ang Panginoon. May kanya-kanya tayong kahilingan na ibinibigay sa Kanya. Panginoon, bigyan po ninyo ako ng maraming pera. Panginoon, bigyan niyo po ako ng hanap buhay. Panginoon, bigyan niyo po ako ng mapapangasawa. Yan ho, marahil yung mga panalangin na hinihiling natin sa Kanya. Pero mga kapatid, magandang pagnilayan na kapag tayo ay nananalangin, hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos. Bagkus kapag tayo ay nananalangin, tayo dapat na tumatanggap sa kasagutan sa ating mga panalangin ang tunay na nagbabago. At makikita lang natin ang mga bagay na ito kung maiintindihan natin na ang panalangin ay hindi lang pag-uusap sa Diyos, ngunit ang panalangin ay paglalim ng ugnayan
sa Diyos. Uulitin ko, ang panalangin ay hindi lamang po pakikipag-usap sa Diyos, ngunit ang panalangin ay paglalim ng ating ugnayan sa Diyos. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa araw na ito? Dahil nakita po natin, mga kapatid, na ang Diyos ang gustong makipag-ugnayan sa tao. Sa ating pong ibanghelyong napakinggan, napakarami pong gustong sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoon ay gumagawa ng milagro. Bakit sila gustong sumunod sa Panginoon? Marahil nakikita nila, meron silang makukuha kay Jesus. Pero hindi ganun ang pagtingin ng Panginoon. Dahil sa ating ebanghelyo, anong sabi ng Panginoon? Nang nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Sa madaling salita po, mga kapatid, kung ang panalangin lamang pala ay pakikipag-usap sa Panginoon, naniniwala po ako, mga kapatid, bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam niya ang laman ng ating mga puso. Alam niya kung ano ang hihingi natin sa Kanya. Pero mga kapatid, dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, alam din ng Diyos kung ano ang nararapat at mabuti sa atin. Yung pagtingin niya ng habag at awa ay pagsagot niya sa mga panalangin nararapat para sa atin. Kaya kung sa tingin mo, hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, buksan mo ang iyong mga puso at kalooban. Dahil dapat naniniwala ka na kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, yaan ang ikabubuti mo. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, manalangin ka. Dahil ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa iyo. At sa pakikipag-ugnayan sa iyo ng Diyos, malalaman mo kung ano ang nararapat at mabuti para sa iyo. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan, mga kapatid, ang pagtingin ng Diyos ay pagtingin ng walang panghuhusga. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nakita po natin pinangalanan ng Panginoon ang 12 alagad, ang 12 apostol. Hindi po ito mga perpektong tao. Ang dulo pa nga ay si Judas Iscariote, ang nagkanulo sa kanya. Pero dito makikita natin, mga kapatid, na iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Ngayon po, pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Sige po, tingnan po ninyo, mukha ba yung naligo? No. O yung bumangon lang sa kama, pumunta na kagad sa simbahan? Mukha ba siyang nag-toothbrush? No? Ito po, tingnan nyo, mukha ba yung mapera? O mukha yung maraming utang? Mga kapatid, minsan sa buhay natin, tinitingnan natin ang tao depende sa kung ano ang kanyang panlabas. Naalala ko po nung ako po ay batang pari, doon po sa dati kong parokya, kapag oras ng 12:00, kami po ay nagdadasal ng rosaryo. Pero isang araw, pababa ako ng opisina, papasok doon sa opisina, merong isang matandang babae, nakasuot ng duster, mukhang madungis. Sabi niya sa akin, "Pari po ba kayo?" Sabi ko, "Oho, pari po ako." "Bakit ho?" Sabi niya, "Sarado na po ba yung opisina?" "Ay, sarado na ho eh. Hindi pa nga ho kami nanananghalian. Mag-12:00, magdadasal pa ho kami ng rosaryo." Medyo masungit si Father. Sabi niya, "Ganun po ba, Father?" Sabi niya, "Sayang naman po. Magdo-donate pa naman ho ako ng 25,000 para sa simbahan." Sabi ko sa kanya, "Hindi naman ho talaga kami nagsasara. Bukas naman ho talaga kami 24 hours. Alam niyo po, mga kapatid, please do not get me wrong.
hiyang-hiya po ako sa sarili ko ng mga oras na yon. At napagtanto ko, mula sa oras na yon, hindi na ako manghuhusga ng tao. Bakit? Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Pero kailanman ang Diyos, hindi tayo hinusgahan. Minahal at lagi tayong tinatanggap sa buhay natin. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha man yan hindi naligo. Baka kanina, walang tubig sa kanila. Pero mga kapatid, nandito siya dahil alam niya, hindi siya huhusgahan ng Diyos, ngunit siya ay mamahalin ng Diyos. Kung ang mga mata lang natin ay parehas ng mata ng Diyos, siguro walang taong mapanghusga. Ngunit ang mundo natin, puno ng awa at pagmamahal, kagaya ng sa Diyos. Panghuli mga kapatid, sabi po sa ating ebanghelyo, ang paalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang tingin ng Diyos sa kanyang bayan ay kanyang aanihin at kanyang mga tupa. Ngunit ang bawat isa sa atin ay pinapahayo ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanyang tupa at sa kanyang mga aanihin. Pero anong gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon? Na sa paglilingkod, hindi ka dapat naghihintay ng kapalit. Sa paglilingkod, hindi ka dapat naghihintay ng bayad. Ngunit sa paglilingkod, binibigay ang buong sarili sa Panginoon. Nasaan po ang mga lingkod ng simbahan? Kayo po bilang koro, lingkod kayo. Kayo po bilang mga lay minister, lingkod po kayo. Kayo po bilang mga kolektora, lingkod po kayo. Mga sakristan, lahat po ng naglilingkod sa simbahan, binabayaran po ba kayo? Hindi. Pero bakit kayo patuloy na naglilingkod? Dahil alam ninyo na sa inyong paglilingkod, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo po, school director po ako dito sa Nazarene Catholic School. At minsan, kapag ang teacher, marami na hong reklamo at lagi na po naghihintay ng overpay, no, ng overtime pay. Minsan lagi kong pinapaalala na sa buhay na ito, hindi naman talaga mahalaga kung ano yung binabayad sa atin sa ating paghahanap buhay. Minsan ang mas mahalaga, yung kabutihan natin, dahil yung kabutihan natin na yon ay puntos natin sa langit. At yun ang tunay na kayamanan, yun ang tunay na paglilingkod. Huwag kang maglingkod at hindi ka matatawag ng lingkod kung ang hinihintay mo ay kapalit, kung ang hinihintay mo ay pera. Dahil tandaan mo, ang lahat ng naglingkod sa Panginoon, hindi niya pinabayaan. Ang lahat ng naglingkod sa Diyos, hindi niya iniwan. Minsan, ang naglilingkod sa Panginoon, tumatanggap ng siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya. Hindi lang ang paglilingkod sa simbahan ng paglilingkod sa Panginoon. Sa tahanan, ang mga magulang naglilingkod sa kanyang anak. Ang mga anak naglilingkod sa kanyang pamilya at sa kanyang mga magulang. Tayo, naglilingkod tayo sa kanya-kanya nating komunidad. At ang paglilingkod, walang hinihintay na kapalit. Bagkus laging handang ialay ang buong sarili. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na siya ay Diyos na mabuti. At kung siya ay Diyos na mabuti, siya ang nagkakaloob sa atin ng pagpapala at biyaya. Ngunit ang pagpapala at biyaya ay hindi dapat sinasarili. Ngunit ang pagpapala at biyaya ibinabahagi sa iba. Tayong lahat ay mga pastol,
tayong lahat ay pwedeng mag-ani sa kanyang lupain. Pero sa pag-aani, kagaya ng Panginoon, ang bawat isa din sa atin, tinitingnan ni Jesus ng walang panghusga, ngunit laging may pagtingin ng awa, habag, at pag-ibig. Amen.